This is our official day 3 here in Vietnam. Vietnam, yes. Kasi lilipat tayo guys ng city from Da Nang. Tatawid tayo to Hoi An and we are riding this van transfer that we booked via Klook. This is about 1 hour away. Andito na kami ngayon sa Hoi An but dito kami sa may ancient town bababa. Before we explore this area, pupunta muna kami sa may coconut boat ride which is like 5 kilometers away. So you can also book a Grab motorbike para makapunta kayo doon. Andito na kami guys sa may coconut boat ride area. This is also booked via Klook. So if you are interested, just look up in Klook and book this coconut boat ride. You're the best. Yeah. What's your name? Ha. 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 Nice to meet you, Ha. Ha. India. Barat Mataki. Wande. Energy good. Maganda! Woo! Ngayong bangal. Maganda. Wow, thank you! Wow! Ito pala. So, ito yung one bed. One, ito din maganda, no? Ay, madami tayong shots. Wait lang, balik natin. So, ito yung una. Ito yung pangalawa. Oh, that's it. Ang dami rin palang bangka talaga. Ang galing, may mga naka-rep oh. May mga rep. Ayun mo. Ah, speaker ba yan? So, akin yun guys. Mali ko yun. Akala ko talaga ref siya. Akala ko may nagbebenta ng drinks sa gitna ng ilog dito. Hindi pala. That is actually a speaker kasi yung area pala na yun is pwede kayo mag-karaoke doon. So, if you wanna sing, if you wanna do karaoke, sabihin nyo lang doon sa namamangka na kasama ninyo.
So, bali umikot kami sa site na to kasi sobrang hangin. Parang anytime uulan. Kaya dinaan niya muna kami dito para makapunta kami doon sa area ng karaoke. So, ganito yung itsura niya, guys. Ayan. So, medyo nag-observe na lang kami nung mga nagkakaraoke na sa gitna. Ayan, entertainment in the middle of the river ang effect, diba? After nun, dumiretso na kami sa ikot-ikot kasi ito talaga yung gusto namin puntahan dito. And alam ko guys, pag tumaan na to sa FYP nyo, famous talaga itong ikot-ikot na to. At guys, hindi naman halata, 'di ba? Sobrang dami ng tao sa area na to. Kasi nga ganun siya kasikat. Ito talaga yung activity, kumbaga main event. Siyempre, di tayo papayag na hindi natin yun masusubukan. Kaya talaga namang sasabak tayo dito sa ikot-ikot na yan. Sarah G. Stop it! Yeah! We are done with ikot-ikot! Ikot-ikot! Philippines! Mabuhay! Maganda! Maganda! So guys, after namin dun sa may coconut boat spin, ayun, pabalik na kami at ang taas pa ng energy ng taga-bangka namin or taga-sagwan namin na si Ate Ha. Talagang inikot-ikot niya pa muna kami. Tingnan niyo, grabe ang energy nito talaga. Yes! Ikot-ikot! Ikot-ikot! Ayan, tingnan niyo na lang kung gaano niya kami in-entertain. At syempre, bago matapos ang ride na to, tinuruan namin siya ng bagong word. Ikot-ikot! Yeah! O, diba? Perfect! Ha is the best! Yeah! Thank you! Ha is the best! Yeah! Wow, almost done. Guys, nakabalik na kami doon kung saan kami nag-start from the coconut boat ride. Meron silang mga juice na ina-offer dito. Ito yung mga prices. So, bago kami bumalik sa may ancient town, nag-drinks muna kami kasi napagod din kami kakatawa. So, ayan guys. Dito pala, you can book a Grab car. Napakadaling mag-book dito guys. Sobrang convenient. Parang kahit nasa ang lupalop ka, carry eh. Ayun, yun lang. Kita-kits sa may ancient town. I mean guys, natuwa kami dito sa mga sign to, Bebe. Kasi kaya talaga kami nasa Danang is because of Badali and Team Bebe, which is yung kanyang crew. So, nakakatuwa lang nagkalat yung ganong signs. And ito agad yung bungad sa amin, ang haba ng pila. Sabi ng mga tourists, ang sarap daw ng banh mi dito. So, baka gusto nyo i-try. Ito yung store. Really good daw. Sobrang haba ng pila, but it's really, really good daw. Meron ulit to. Tapos no, yung mga marunong mag-bike, pwede mag-rent.
Kala talaga yung sa'yo, no? Ang cute talaga. Tapos guys, ang ganda ng streets nila, color yellow. Ang dami ring mabibiling souvenirs or pasalubong. Ayan, yun yung mga prices. So, you guys have an idea. And nandito kami ngayon guys sa may Japanese bridge dito sa Hoi An. Ganito yung itsura niya. Ang galing lang ng pagkaka-preserve nito. Ito rin yung view kapag nandun ka na sa may edge ng bridge. Ayan, sa very short lang na bridge ito, but you would appreciate the beauty of it. Yan, picture ka sa harap niyan. Ganda ng photo spot na to. And sa harap lang mismo nito guys, matutumbok nyo na yung area kung saan nagkakaroon ng lantern boat ride paggabi. So, as of now, clear pa tong area na to. Mamayang gabi, papakita ko sa inyo how it looks like kasi nag-book din naman kami ng lantern boat ride. So, makikita nyo rin yan later sa vlog na to. Naghanap din pala kami ng 4 cuts, yung photo op. Ayan, meron kaming nakita dito, live 4 cuts. Malapit lang to sa may Japanese bridge and bungad lang to sa area na to. Late and then wala nga lang. Ay, customer. Ano to? May effect pa ba? Kahit wala na, no? Wala na. Side mo. Asan yung side mo? Yan. Camera. Next. Camera. Side mo. Yung side mo. Okay, next. Yan. Perfect. Goods na. Baka pumangit po sa pangalawa eh. Parang okay to. Kasi mas nagko-compliment si View. Ayun na lang. Manabos sa'yo. Panoorin ko daw yung artist. Oh! Oo. Yung lantern na lang. Kasi gagawin din naman natin yung lantern. Hey, dito pa. Okay. Camera. So, ayun na nga. After namin sa may live 4 cuts, after namin mag-photo doon, pumunta kami dito sa may 5-0 Coffee para magkape at magmerienda/lunch. Ganito yung itsura sa loob, guys. Pwede kayo bumili ng sarili nyong coffee beans. Ganito yung itsura ng loob. Ito yung second floor. But we would like to go here, dito sa may rooftop. Kasi ito yung kapihan dito na may rooftop view. And famous din itong spot na to for photos. Ito yung order namin. This is a bundle offer. If you get like a coffee or a drink, meron na siyang kasamang dessert. Ayan. So ito, tinikman ko siya. And it's not that bad and it's not that good. It's just mid. For me, mid lang yung lasa niya. Hindi masarap. Ay, sabi niya nga, hindi daw masarap yung tiramisu. Tiramisu yung kinuha niya dyan. Tiramisu. Diba? Hindi masarap. Hindi siya tiramisu? Tiramisu? Hindi siya tiramisu, diba? Yung tiramisu na hindi siya yung ina-expect ko. Parang mocha. Siguro, since hindi siya ganun katamis, tapos ito medyo matamis, pwede sila mag-compliment pa kahit pa paano. Pero yung lasa niya as tiramisu. Oh, nawawa na ako sa'yo, girl. I'm so proud. Ang tama ko, halos mga dilaw yung mga bahay ready. Diba? Residential kaya tong iba dito. Feeling ko itong part. Mga gitna-gitna.
iPhone. Sakto lang tong ano. Napansin ko lang dito guys, ang karamihan ng pinunta nila is yung photo spot. Kahit kasi bundle deal yung offer, 'di ba? Dapat kung yung food talaga yung pinunta, dapat masarap. Pero for me, it's just mid. And as you can see, yung second floor, hindi naman masyado puno. First floor, hindi din. Ganda rin dito. Madami mga accessories. After namin sa may 5 o coffee, naghanap na talaga kami ng totoong lunch. Pero ang totoo niyan, bibili kami ng pang lunch para makain namin pang dinner. Kaya nagpunta kami dito sa Madam Can. So, isa rin to sa mga recommended sa Google reviews. And nasaktuhan talaga yung punta namin dito na wala pa masyadong tao. After namin, bugs, ang haba ng pila. 1, 2, 3. Okay guys, buti maluwag nung pumunta kami. Kasi lumilingan na agad sila. Wow. Swerte. Ang galing nung lakad natin. Saktong-sakto. Kabili na kami. So, nakabili na kami ng pang-dinner namin. Hindi na rin kasi talaga kami makakain dahil parang busog na yung feeling namin dun sa combination ng coffee and dessert. So, wag muna kayo mag-coffee and dessert. Main muna kayo ng tamang pagkain. Pabalik kami sa may bandang Japanese Bridge kasi doon pala banda yung stall na binook namin sa Klook kung saan kami nakabili ng ticket for the lantern boat ride. At ito na yon guys. Literal na tapat lang ng Japanese Bridge. You know. Tapat lang to ng Japanese beach guys. Tapat lang siya guys doon sa may temple. Then, dito lang yan. So, time check tayo guys. It's almost 6. Ayan guys, madami-dami na yung tao kasi malapit na magkape. Kung kanina sa coconut boat ride, yun ang main event, yung ikot-ikot. Dito naman, ang main event is itong lantern boat ride. Kapag gabi, napakaganda ng view dahil ang daming lantern na umiilaw. Very colorful. As you can see kanina, meron nang nagbo-boat ride. Pero mas maganda yan pag mas madilim na. Ang cute! Pumunta muna kami dito sa area na nagbebenta ng mga lanterns. Take note guys, this is not a free photo spot. You need to pay. Kahit di ka bibili ng lantern, you need to pay. Kasi kapag di ka nagbayad, masisita ka. Ayan guys, nakita nyo ba yung haba ng pila na yan? Lahat yan magla-lantern boat ride. So, mamaya-maya lang magsa-start na kaming pumila for our time slot. And as you can see, unti-unti nang lumiliwanag yung bridge. Meron din palang mga nabibili na lantern sa mga gilid-gilid. You don't need to ride a boat. Ang galing, tignan mo nag-form na ng line. It's about time, so pumila na kami kasi it's almost our time slot. And syempre, i-skip ko na to sa part na nasa boat na ako. Say hi! Nasaan na siya?
After the boat ride, bumili kami ng fresh fruit. And of course, kakainin na namin yung banh mi na binili namin kanina. Kasi napagod kami sa haba ng pila kanina. Dinner. Lunch namin today. Malamig na. Grabe, napagod kami sa waiting time sa haba ng pila para sa turn namin for the lantern boat ride. na lang ba? Feeling ko guys, doon kayo mapapagod sa pagpila, sa pag-intay ng boat na available para sa'yo kesa doon sa time na nakaupo ka sa boat. Yung time mo doon sa may boat ride, sobrang saglit lang. You will just get like 15 to 20 minutes, I guess. And then, that's it. Pagka nalapag mo na yung lantern, okay na kayo. Ayan. So, ngayon, naglalakad na kami pabalik kung saan kami dinrop kanina. Then, from there, magbubok kami ng Grab kasi naiba yung pick-up point. One last bebe sign bago bumalik ng Danang. So, I guess these are all the signs na makikita ko pala ang Team Bebe. Uy! Abangan sa next vlog. So, ayun guys, nakapag-book na kami ng Grab and as usual, sobrang smooth talaga ng pag-book ng Grab kahit dito sa may Hoi An. And yung pick-up point namin pabalik ng Danang is dito sa may Kua Dai Beach. Isa to sa mga beach na malapit sa Hoi An. Meron niyang mini-mart na malapit. And katapat niya, I guess, is a resort and hotel. Bale guys, dito na nagtatapos yung vlog. Kasi ito ay pauwi na lang din sa Danang. Hindi na rin ako masyado ng vlog kasi pagod na ang ate mo. Thank you guys for watching!